Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Betrayal Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po! Unang video. Isa akong nanay na may 3 anak. Medyo malalaki na sila. Ang isa ay nasa college na, samantalang ang dalawa ay parehong nasa high school. Lagpas 2 dekada na din kaming kasal ng asawa ko. Nagkakilala kaming dalawa sa palengke. May pwesto ako sa palengke at nagtitinda ako ng mga gulay at prutas, samantalang siya naman ay isang taga-deliver ng gulay at prutas galing sa probinsya. Dahil sariling truck niya ang kanyang gamit, madalas ay binibigyan niya ako ng discount sa mga prutas. Doon ko napansin na parang may pagtingin siya sa akin. Kalaunan ay nagsimula kaming lumabas-labas at 1 taon din kaming naging magkarelasyon bago kami nagpakasal. Hindi ko kailanman naramdaman na hindi ako masaya sa piling niya. Pareho kaming nagtutulungan sa aming negosyo. Nag-hire man ako ng helper sa pwesto namin ay sinisigurado ko pa din na nabibisita ko iyon araw-araw. At tinutulungan din kami ng aming mga anak. Ang buong akala ko talagang maayos na ang lahat sa akin, kaso may problema pala sa aking panganay. Sobrang bait niyang bata, kaya naman hindi ko maiwasang mangamba bilang isang ina dahil itong katangian niya ay maaaring ikapahamak niya. Meron akong 2 kaibigan mula nung pagkabata. Yung pinakamalapit sa akin ay namatay sa isang aksidente. Dahil 2 na lang kaming natitira, mas naging malapit kami sa isa't isa. Mas matanda ako sa kanya, kaya tinatawag niya akong ate. Halos lahat ng ganap sa aming dalawa ay sabay, tulad ng pagpapakasal at pareho kaming naging maid of honor sa isa't isa. Pati rin sa panganganak ay sabay kami. Ako sa aking pangalawa at pangatlong anak, at siya naman ay panganay at bunso niyang anak. Nandoon din siya nung ipinanganak ko ang aking panganay at tinulungan din niya akong mag-alaga. Hindi malapit na kaibigan ang turingan namin, kundi para ko na siyang tunay na kapatid at parte na ng pamilya. Madalas kami magkakasama mga 3 beses sa isang linggo dahil lagi siyang bumibisita sa bahay at ganun din ako sa kanya. Subalit, meron akong napansing kakaiba nung nasa 3rd year college na ang anak ko. Yung kaibigan ko na madalas bumisita sa bahay, biglang dumalang ang kanyang pagbisita. Ang sabi niya lang sa akin ay may pinagkakaabalahan daw siya sa bahay kaya hindi siya makapunta. Napansin ko din na pumupunta lang siya sa bahay kapag wala ang aking lalaking panganay na anak. Tuwing iniimbitahan ko siya na kumain kasama ang aking pamilya, ay palagi siyang tumatanggi, bagay na hindi naman niya iyon ginagawa noon. Kapag naman nag-uusap kami sa telepono, ay napakadami niyang tinatanong tungkol sa aking pangalawa at bunso, pero ni minsan hindi niya tinatanong ang aking panganay na anak. Kapag may naikukwento ako tungkol sa panganay ko, palagi na lang niyang iniiba ang usapan. Isang beses, nagplano kami ng pamilya ko na magbakasyon sa beach. Masyadong malaki ang villa na nirentahan namin sa resort, kaya naisip namin na imbitahan ang pamilya ng kaibigan ko. Kaya lang biglang nagsalita ang aking panganay na anak at pagalit na binigkas ang, "Bakit mo sila iimbitahan? Hindi ba pwedeng tayong pamilya lang ang magbakasyon? Bakit tayo mag-iimbita ng ibang tao?" Nagulat ako dahil hindi naman ibang tao iyon at alam nilang kaibigan ko na iyon simula bata pa lamang ako. Parang pamilya na kaming dalawa. At sinabi ko din na nung bata siya ay naalagaan siya nito at pinalitan maging ang diaper niya. Nung sinabi ko iyon, nakita kong biglang naging sobrang pula ng kanyang muka. Tumayo siya at sumigaw ng, "Huwag niyo nang ibabalik ang mga bagay na nangyari noon." At dumiretso na siya sa kanyang kwarto. Aktong pagagalitan na siya ng kanyang tatay, pero pinigilan ko ito. Iyon ang unang pagkakataon na nakita kong sobrang galit ng ganon ang anak ko. Gulat na gulat ako dahil hindi ko alam kung ano ang pinanghuhugutan niya
ng kanyang galit. Kilala ko siya bilang isang kalmado at mabait na bata. Kaya sobrang hindi ako makapaniwala sa inasal niya sa harapan naming lahat. Hindi nagtagal at natuklasan ko din ang dahilan. Napagdugtong-dugtong ko na ang lahat at alam ko na kung bakit ganoon na lamang ang galit na mayroon ang anak ko nung mabanggit ko ang tungkol sa kaibigan ko. Tandang-tanda ko yung araw ng Sabado. Nasa palengke kami ng bunso kong anak at nag-aayos ng mga panindang gulay at prutas nang biglang dumating at nagwala ang mister ng matalik kong kaibigan. Kung ano-ano ang sinabi niya, ngunit wala akong maintindihan. Hinantay ko siyang kumalma ng kaunti at saka ako sinabing huminahon muna siya para magkaintindihan kaming dalawa. Napatitig siya sa akin, siguro napagtanto niyang pati ako ay nagtataka sa mga sinasabi niya. Huminto siya at huminga ng malalim at nagsimula siyang magsalita. Yung sinabi niya ay nagresulta ng pagkadurog ng puso kong pinong-pino. Yung asawa daw niya na matalik kong kaibigan ay may relasyon sa aking panganay na anak. Habang nagsasalaysay siya kung paano niya natuklasan, ako naman hindi ako makahinga at sobrang paninikip ng aking dibdib. Bigla akong nakaramdam ng pagkabingi na tila ba inaatake ako ng high blood. Base sa kwento niya, may napansin siyang kakaiba sa misis niya. Madalas siyang lumalabas at dahil doon, lagi daw nagpapaalam ang misis niya na kaibigan ko para kumain sa labas kasama ang mga iba pa niyang kaibigan. Ang akala ng mister niya ay isa ako sa mga kaibigan na madalas na kinikita niya. Hindi na rin ito masyadong nakikipag-usap at tila ba lumalayo ang loob sa kanya. Isang araw, nakita daw niya ang isang pregnancy test sa bahay nila. Nakakapagtaka daw dahil nag-iingat siya na hindi mabuntis ang misis niya at madalas ay meron silang proteksyon. At isa pa, siya lang ang nag-iisang babae sa bahay nila kaya imposibleng sa ibang babae ang test na iyon. Kinomprontan niya ang misis niya at gulat na gulat daw ito. Nagulat din daw siya pero syempre masaya siyang magkakaanak ulit sila ng misis niya na kaibigan ko kaya niyakap niya ito subalit halata sa mukha niya na hindi daw masaya ang misis niya. Parang may bumulong sa kanyang hangin at bigla siyang kinutuban na baka hindi siya ang ama nito. Hindi naman niya agad ito kinompronta sa kadahilan ng baka daw ma-stress dahil buntis ito. Dahil sa kutob niya, nung minsan daw ay nagpaalam itong lumabas, ay sinundan daw niya ito ng patago. Naririnig niya na may kausap sa kabilang telepono ang misis niya at tila ba ay nag-iingat ito at siniguradong walang tao sa paligid niya. Subalit, narinig ng mister ng dati kong kaibigan na sinasabi nito sa kabilang linya na buntis siya at hindi niya alam ang gagawin niya at nalaman na daw ng asawa niya. Kailangan daw nilang magkitang dalawa. Dahil sa narinig, mas bumilis ang tibok ng puso niya at mas naging desidido siyang sundan ang misis niya. Pumunta daw ito sa coffee shop at laking gulat niya nang makita niya din ang anak ko sa parehong lugar. Nagyakapan daw ang anak ko at ang misis niya. Hindi na daw niya napigilan ang galit niya kaya nagpakita na siya sa dalawa at gulat na gulat daw sila. Sa takot daw ay tumakbo palayo ang misis niya na dati kong kaibigan. Habang papalayo daw ito ay nadula sa sahig na may tubig at natumba na, lumagapak paupo at napahiga at bumagsak ang ulo sa sahig. Nawalan daw ito ng malay kaya dinala nilang dalawa sa ospital. At nung nandoon na sila, sinabi ng doktor na nakunan ito. Matapos niyang matiyak na ligtas na ang misis niya, tinanong niya ang anak ko kung ano daw ba ang dahilan bakit sila nagkita. Takot na takot ang anak ko kaya inamin niya ang buong katotohanan. May lihim na relasyon daw sila ng kaibigan ko at hindi inaasahan na nabuntis ng anak ko ito. Nang marinig ang buong kwento, binugbog niya ang aking anak
hanggang sa inawat na sila ng mga nurse at guard sa ospital. Nakatakas daw ang anak ko. Tinanong ko siya kung nasaan na ang anak ko. Sinabi niyang hindi na daw niya alam, kaya daw siya nagpunta sa palengke dahil nagbabaka sakali siyang makikita niya ang anak ko dito. Nagsisisigaw siyang muli at sinabing ilabas ko daw ang aking anak. Hindi pa rin ako makapaniwala at nakiusap ako sa kanya na kumalma siya dahil maski ako ay galit na galit sa nangyari. Kumalma naman siya at tinawagan ko ang aking asawa. Nung dumating ang aking asawa at sinamahan niya ang mister ng dati kong kaibigan sa ospital, naiwan akong tulala sa palengke. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na hindi totoo ang mga paratang na iyon. Sinubukan kong tawagan ang aking anak para maliwanagan ako pero hindi ito sumasagot. Sinundo na ako ng aking asawa at nung makauwi na kami, nakita ko ang aking anak na nakaupo sa sala namin at may sugat sa kanyang mga muka. Umiiyak siya nung makita namin at nung tinanong namin siya ng tatay niya kung totoo ba ang lahat ng iyon at tumango lamang siya. Nagtinginan kaming mag-asawa at sinabi ng tatay niya na hindi katanggap-tanggap ang ginawa mo. Kasalanan sa Diyos ito. Alam mong mali ang makiapid. Pinalaki ka namin ng maayos tapos ito ang gagawin mong kabayaran? Pinatunayan mong isa kang inutil at sumagot siya na ayaw daw niyang gumawa ng kahit ano pero palagi daw siyang kinukulit ng kaibigan ko na pumunta sa kanya at inakit daw siya nito. Palagi daw nitong sinusumbat sa kanya ang mga bagay na ginawa nito nung bata pa siya kaya wala daw siyang nagawa. Hanggang sa nahulog na lang din ang loob nito sa dati kong kaibigan. Paulit-ulit itong humingi ng tawad sa amin at hindi daw niya ito sinasadya. Sa totoo lang, hati ang nararamdaman ko. Sobrang naawa ako sa anak ko dahil sa sobrang kabaitan niya pero sa kabilang banda, galit na galit ako at hindi ko mapatawad ang ginawa niya. Sa sobrang galit ng aking asawa ay pinalaya siya. Sinabihan din siya ng tatay niya na hindi na namin siya ituturing na anak. Hindi na rin namin sasagutin ang gastos niya sa pag-aaral at hindi ko rin ito tinutulan. Nagmamakaawa ang aking anak, ngunit kung magpapakita kami ng pagkalambot, hindi siya matututo. Kailangan niyang pagbayaran ang kalokohang ginawa niya. Halos 1 taon na ang nakakalipas nang mangyari iyon. At nalaman kong nakikitira ang aking anak sa kaibigan niya at nagtatrabaho. Hiniwalayan na din ng mister niya ang dati kong kaibigan at pinalayas din siya nito. Sinubukan din niya akong tawagan pero hindi ko ito sinasagot at nung minsan ay nagpunta din siya sa bahay at binantaan ko siya na papadampot ko siya sa pulis kung hindi siya aalis. Hindi ko alam kung bakit sa dinami-dami ng tao ay sa akin pa nangyari ito. Hindi pa rin ako makapaniwala na magagawa niya yon sa anak ko. Hanggang ngayon, hindi maaalis sa isip ko na mag-alala sa kalagayan ng anak ko. Dahil nangyari ang pangamba ko noon, ang katangian niya ay yun pa ang nagpahamak sa kanya. May galit pa din ako sa anak ko. At hindi ko pa siya napatawad sa kasalanan niya. At nagdala siya ng kahihiyan sa aming pamilya. Siguro, balang araw ay maayos ang lahat. Sa totoo lang, sinisisi ko ang sarili ko sa lahat ng nangyari. Siguro may pagkukulang sa parte ko bilang isang ina. Napagtanto ko din na kahit ginabayan at pinatnubayan mo sa tama ang ating mga anak, bandang huli, sila pa rin ang magdedesisyon kung anong balak nilang gawin. May mga bata talaga na iba ang pinapakita sa harapan ng mga magulang. Pero kapag ang magulang ay nakatalikod, hindi mo aakalaing ganon ang pagkatao nila. Pangalawang video. Kamakailan lang na isagawa ko ang pinakamatinding paghihiganti at gusto ko itong ibahagi sa inyo. Meron akong nobya sa loob ng mahigit na 5 taon at ngayon ay hiwalay na kami.
Nung una ko siyang nakilala sa universidad namin ay napakasimple at mahinhin niya, kaya ko siya nagustuhan. Ilang beses din niya akong tinanggihan nung inaya ko siyang lumabas. Hindi iyon naging dahilan para sumuko akong ligawan siya. Sa katunayan, mas lalo ko siyang nagustuhan dahil dito. Umabot din ang pagsuyo ko sa kanya ng halos kalahating taon at sa wakas ay naging kami na. Kaya lang paglipas ng ilang buwan, may napansin akong biglang pagbabago sa kanya. Nasa loob pala ang kulo niya. May mga bagay akong natuklasan tungkol sa kanya na hindi ko inaasahan. Una ay may pagka-obsess siya sa akin. Halos minuminuto, gusto niya ako kausap at gusto niya na alam niya lahat ang ginagawa ko. Noong una ay natutuwa ako dahil naisip ko na mahal niya ako kaya nag-aalala siya sa akin. Kaya lang, parang lumala siya. Gusto niya ibigay ko sa kanya ang lahat ng password ko sa email, cellphone at social media. Binigay ko naman ang gusto niya. Kaya lang, nais din niyang siya ang mag-reply sa lahat ng nagme-message sa akin. Pakiramdam ko, parang hindi naman iyon ata tama. Kinuha niya ang aking privacy. Pangalawa, ay mahilig din siyang magdagdag ng kwento at gawa ng chismis o ichismis ang ibang tao. Gaya ng isang beses, nakita niya ang kanyang kaibigan na may kasamang lalaki na hindi nito boyfriend. Bigla na lamang niyang sinabi na paano daw kung mabuntis ang kaibigan niya sa lalaking iyon. Dapat daw ba niya sabihin sa boyfriend niya? Ni hindi man lang niya muna inalam kung sino ang kasama ng kaibigan niya. At inisip na agad nito na karelasyon nito iyong lalaki. Pwedeng classmate, kaibigan o pinsan niya ito. Hindi natin alam, di ba? Pero yun agad ang inisip niya. Sa akin lang naman niya ito sinasabi at hindi sa ibang tao. Kaya lang, hindi ko na minsan maatim ang mga sinasabi niya. Daig pa niya ang mga tsismosang nag-uumpukan sa kalye sa lugar namin. Sinubukan ko intindihin ang ganun niyang ugali ng isang taon. Pero nung mga sumunod na buwan, napagod na ako at naisip ko nang tapusin kung ano man ang meron kami. Bago kami mag second year anniversary, sinabi ko sa kanya na makikipaghiwalay na ako sa kanya. Pero halos mabaliw siya nung sinabi ko iyon. Naglulupasay siya sa sahig at umiiyak habang sinasabing huwag ko daw siyang iwanan. Naawa naman ako sa kanya kaya sinabi ko na hindi na ako makikipaghiwalay. Pero kailangan niyang mangako sa akin na hindi na niya ito gagawin pang muli. Naging okay kaming ulit at naging maayos naman kami, kaya lang pagkalipas muli ng mga ilang buwan ay bumalik na naman siya sa dati niyang gawi. Napagtanto ko na mahal ko siya, kaya naman tinanggap ko na kahit ganon ang ugali niya. Pero madalas ko siyang sabihan na bawas-bawasan niya ang pakikialam sa ibang tao. Kaya lang habang tumatagal, parang naging trabaho na niya ito at daig pa ang breaking news sa telebisyon at radyo sa paghatid ng balita mula sa taong gusto niyang ichismis. Natiis ko siya ng 3 taon. Hindi ko nagugustuhan ang mga lumalabas sa bibig niya. Pakiramdam ko na sobra na siya, kaya nagdesisyon akong alisin na sa buhay ko ang negative vibes. At sa pangalawang beses ay nakipaghiwalay muli ako sa kanya. Hindi naging madali ang pakikipaghiwalay ko sa kanya at umabot din ng halos 6 na buwan bago kami tuluyang naghiwalay. Ang buong akala ko ay wala na talaga kami at hindi na niya ako kukulitin pang muli. Pero nagkamali ako. 1 taon na ang dumaan matapos kaming maghiwalay ay may nakilala akong isang babae. At 1 taon kaming naging magkasintahan at kahit saglit pa lang ang aming relasyon, alam ko na siya na ang para sa akin. Nag-propose ako sa kanya at sumagot siya ng matamis na oo. Naging maayos ang lahat ng preparasyon at pagpaplano ng aming kasal. Nagkaroon kami ng maliit na salo-salo sa isang restaurant kasama ang mga kaibigan namin bilang selebrasyon sa aming nalalapit na kasal. Masaya kaming nagiinuman at nagsasaya nang biglang sumulpot ang dati kong nobya. Lumapit siya sa akin at tinitigan niya ang aking fiancé.
May nilabas siyang pregnancy test at hinagis niya ito sa mesa namin. Paano na ang ating baby? Paano mo ito nagawa sa amin? Bakit mo kami niloko? Humahagulgol niyang sinabi. Like WTF? Wala na ata siya sa katinoan. Paano ko siya mabubuntis eh? 2 taon ko na siyang hindi nakikita. Napakalakas ng iyak niya at sa totoo lang, napakagaling niyang umarte. Kung isa lang ako sa mga nanonood, maniniwala ako sa kanya, ganun siya kagaling. Pinagtitinginan na kami ng lahat ng tao at kita ko din sa mata ng fiancé ko ang pagkabigla. Hinawakan ko ang kamay ng fiancé ko at tumingin sa ex ko. Napakatalim at galit na tingin ang ibinigay sa akin ng fiancé ko. Hindi ko na natiis ang mga mapanghusgang tingin sa akin ng mga tao. Kaya nagsalita ako ng, anong sinasabi mo dyan? 2 taon na tayong hindi nagkikita, paano kita mabubuntis? Pwede ba, kung wala kang magawa sa buhay mo, ay huwag mong sirain ang buhay ko. Tigilan mo na ang pagsisinungaling mo. Sigaw ko sa kanya. Pero, mas lalo pa niyang nilakasan ang kanyang pag-iyak habang sinasabi ko yung mga katagang iyon. Ilang saglit ay tumakbo paalis ang ex-girlfriend ko. Pagkatapos ay bigla akong kinausap ng fiancé ko at sinabing kailangan daw niyang pag-isipan ang kasal namin. At saka siya umalis kasama ng mga kaibigan namin. Naiwan akong tulala doon at hindi ko alam ang gagawin ko. Kinabukasan ay sinubukan kong kausapin ang fiancé ko pero ayaw niya akong kausapin. Pumunta din ako sa bahay nila at kinausap ko ang mga magulang ng fiancé ko pero hindi nila ako pinagkakatiwalaan. Nang makausap ko na sa wakas ang fiancé ko, ay doon na siya nakipaghiwalay. Sa kadahilanang maaaring guluhin ng ex-girlfriend ko ang buhay namin at ayaw niyang masangkot o madamay sa kabaliwan ng dati kong nobya. Gusto niya ng tahimik na buhay at sinabing hindi na niya gustong ituloy ang pagpapakasal sa akin. Tulala at lutang ako sa mga nangyayari. Napag-alaman ko sa isa kong kaibigan na pagkatapos ng insidente ng party namin, nakatanggap ang fiancé ko ng mga litrato ko at ng ex-girlfriend ko. May kasamang mensaheng, magiging impyerno ang buhay mo pag pinakasalan mo siya. Tinawagan ko ang ex-girlfriend ko para kausapin at tanungin kung bakit niya iyon ginawa sa akin. Galit na galit kong sinabi sa kanya na bakit hindi niya ako patahimikin at gumawa pa ng kwento. Tumawa lang siya sa akin at sinabing, nararapat lang yan sa'yo dahil iniwanan mo ako. Haha. Napawaw ako. Ito ang pangatlong dahilan kung bakit tama ang desisyon kong hiwalayan siya. Alam kong mahilig siyang tsumismis, pero hindi ko inaakala na hindi lang pala sa salita kaya niyang manira, kundi pati sa gawa. Anong gagawin ko? Hindi ko alam kung paano ko mapapatunayan na wala akong ginawang masama. Yung ex-girlfriend ko, pwede niyang sabihin na nakunan siya para makatakas siya sa pagsisinungaling at kwentong gawa-gawa niya. Gustong-gusto ko siyang sugurin sa sobrang galit. Naisip kong tawagan muli ang dati kong nobya para i-record ang aming pag-uusap para mahuli ang pag-amin niya sa kasinungalingan niya. Kaya lang, nag-iba na siya ng numero at hindi ko na ito makontak. Ilang linggo din akong tuliro. Siyempre, sino ba naman hindi mababaliw sa kakaisip kapag nangyari sa kanila ito? Pero sinubukan kong ayusin ang sarili ko at nagpakatatag. Bumalik ako sa trabaho at mas tinuon ko na lamang ang oras ko dito. Tumagal ng halos 1 taon pero nakabangon naman akong muli at nagpatuloy ako sa buhay. Isang araw, nabalitaan ko sa dati kong college friend na ikakasal na ang dati kong nobya. Naisip ko, sino magpapakasal sa baliw na babaeng iyon? Sumagi din sa isipan ko na maghiganti sa kanya pero isinantabi ko ito. Napagpasyahan ko nung mga oras na iyon na kalimutan na ang mga mapapait na pangyayari sa nakaraan at ngayong nakabangon na akong muli ay dapat kong isipin kung paano magiging maayos ang aking hinaharap. Ayoko na ng kahit anong koneksyon sa babaeng iyon dahil alam kong magugulo lang muli ang buhay ko.
Hanggang sa nakatanggap ako ng text message sa hindi kilalang numero. Napakahaba ng mensahe na iyon at mula sa dati kong nobya. Base sa ilang natandaan ko, ganito ang sinabi niya sa akin. Salamat sa pakikipaghiwalay mo sa akin dahil doon ay nakilala ko ang lalaking para sa akin at ama ng aking baby. Kaya dapat ay i-congratulate mo ako dahil dito. Muli, salamat sa pakikipaghiwalay sa akin. Hindi ko alam pero napaka-sarcastic at parang nang-aasar ang dating sa akin ng message na iyon. Pakiramdam ko gusto niyang sumama ang loob ko. Talagang napakagaspang ng ugali ng babaeng iyon. Nung natanggap ko ang message na iyon, doon ko napagtantong kailangan kong makaganti sa kanya. Nakita ko sa social media na magkakaroon ng party ang ex-girlfriend ko para i-celebrate ang kaarawan at baby shower nito. Naisip kong isakatuparan at gawin ang plano kong paghihiganti at magpakita sa kanila nung araw na iyon. Madami ang imbitado at medyo magarbo ang party. Marami ang busy sa pagkain at nagsasaya kaya hindi nila ako napansin na dumating. Nakita ko ang ex-girlfriend ko at ang fiancé niya na nakaupo sa may sofa. Lumapit ako at doon ko ginawa ang bagay na ginawa niya sa akin noon. Lahat ng galit ko sa kanya ay ibinuhos ko nung araw na iyon. Nagsisisigaw ako at malakas na sinabing, "Anong ginagawa mo? Hindi siya ang ama ng bata. Bakit ibang lalaki ang kasama mo? Nangako ka sa akin na iiwanan mo siya at magpapakalayo tayo. Paano mo ito nagawa sa akin? At paano mo nagawang magparty kasama ang mga taong ito? Wala ka na bang hiya sa katawan mo at ginamit mong dahilan ang pagbubuntis mo?" Tumingin ako sa fiancé niya at sinabing, "Hindi ikaw ang ama ng dinadala niya. Matagal ka na niyang niloloko. Bakit hindi ka na lang makipaghiwalay sa kanya at hayaan mong panagutan ng mismong ama ang pinagbubuntis niya?" Niyakap ko ang ex-girlfriend ko at sinubukan kong kunin ang braso niya para kunin siya nang sumigaw siya sa akin na, "Anong ginagawa mo? Baliw ka ba? Hindi mo anak ito. Ka." Inawat ako ng fiancé niya at sinuntok ako ng napakalakas. Sa sobrang lakas ay napaupo ako sa sahig. Pinalibutan din ako ng mga kaibigan niya at pilit akong itinutulak papalayo. Para sa akin ay nagawa ko na ng matagumpay ang plano kong gumawa ng eksena sa okasyon niya. Kaya umalis na ako at bago ako umalis, kinindatan at nginitian ko ang dati kong nobya. Nakaramdam ako ng ginhawa nung nagawa ko iyon at may bakas ng ngiting tagumpay sa aking muka. Ipinagpapasa Diyos ko na lang ang kapalaran ko. Nagpatuloy akong muli sa buhay ko at tinuon ang lahat ng oras ko sa trabaho at matapos ang ilang buwan, natapos ko ng bayaran ang sasakyang nakuha ko. At nakabili na din ako ng sarili kong kondo. Isang araw, ibinahagi sa akin ng college friend ko ang balita tungkol sa dati kong nobya. Nung araw na gumawa ako ng eksena, ay nagkaroon ng pagduda ang lalaking pakakasalan niya. Nagdemand ito na ipa-DNA ang batang pinagbubuntis niya. Ngunit hindi pumayag ang dati kong nobya. Kaya naman laking pagtataka nung karelasyon niya. Dahil dito, nagsimula silang magtalo at sinabi ng lalaki na magpapakasal lamang siya dito kung mayroong DNA test ang bata. Wala siyang nagawa kundi pumayag sa kondisyon ng fiancé niya. Kaya matapos ang mga ilang linggo, nagpa-DNA test ito. At ang lumabas na resulta ay hindi anak ng fiancé niya ang pinagbubuntis niya. Akalain mo yun? Tumugma ang mga paratang ko nung nag-eskandalo ako. Wow! Pumanig sa akin ang tadhana. Ang plano kong mag-eksena sa kanyang party ay may magandang resulta. Ang taong mahilig mang chismis ay siya naman ngayon ang pinagpepiestahan ng chismis at ang mga balitang kumakalat ay hindi nalalayo sa katotohanan. Totoo nga ang kasabihan, kung ano ang ginawa mo sa kapwa ay babalik din sa iyo. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!